Kapapasok lang na balita mga idol, Ryan Garcia nanalo kay Oscar Duarte via 8th round knockout. Tambo si Oscar Duarte sa round 8 matapos matamaan ng signature left hook and right hook combinations ni Ryan Garcia. Maiging sinundan ni Ryan Garcia ang instructions ng kanyang coach na perfect timing will be perfect victory, kaya mabus isang sinunod ni Ryan ang game plan, kaya nanalo sa laban against Oscar Duarte. Kasama pala sa game plan ang pag-atras ni Ryan Garcia sa laban para makuha ang tamang timing sa kanyang left hook and right hook na tatapos kay Oscar Duarte sa laban. Magandang game plan ang naimbento sa kampo ni Ryan Garcia sa estilo ni Oscar Duarte, kaya good job sa'yo idol Ryan Garcia and congratulations! Matapos ang kanilang labanan na nauwi sa knockout ay umabante na ngayon ang kartada ni Ryan Garcia sa 24 wins and 20 wins by way of knockouts with only 1 defeat, at bumagsak naman ang kartada ni Oscar Duarte sa 25 wins and 2 losses. Posibleng masasagupan ni Ryan Garcia sa susunod niyang laban ang mananalo sa laban ng Devin Haney vs Regis Prograis ngayong Linggo December 9, o posible ring masasagupan niya si Teofimo Lopez sa light welterweight championship kung masatisfy nila sa bayad si Teofimo Lopez, dahil tinanggihan ni Teofimo Lopez ang offer na $1.5 million para labanan si Ryan Garcia kamakailan lang. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa performance na pinapakita ni Ryan Garcia sa laban kay Oscar Duarte? Impressive ba ang kanyang performance? Just comment down below. Samantala dadako naman tayo sa ibang istorya mga lodi, na kung saan matapos mabakante at mabitawan ni Devin Haney ang kanyang undisputed belt sa lightweight division ay official sanang maangat si Gervonta "The Tank" Davis bilang super champion sa 135 pounds WBA lightweight division, dahil si Gervonta "The Tank" Davis ay regular champion sa WBA lightweight. Balak sanang e-promote si Gervonta "The Tank" Davis from regular champion to super champion ng WBA lightweight division. Pero agad-agad namang nagbigay ng pahayag si Gervonta "The Tank" Davis hinggil sa isyu ng pagregalo ng belt. Hindi tinanggap ni Gervonta "The Tank" Davis ang alok ng World Boxing Association na ibigay sa kanya ang belt. Mas mabuting ibakante na lang daw ito at paglabanan. May point naman talaga si Gervonta "The Tank" Davis sa pag-ayaw niya sa naturang belt, dahil maging laughingstock siya sa mga kritiko ng boxing pag nagkaganon. Ma-downgrade kasi ang kanyang image as champion pag tinanggap niya ang belt na hindi niya pinagpawisan. Samantala dadako naman tayo sa ibang istorya mga lodi. Balak ni Marlon Tapalis na mabigyan ng magandang laban ang mga Filipino fans sa pamamagitan daw umano sa pagtalo niya sa tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue ngayong darating na December 26. Excited na kasi daw siyang makasagupa ang Japanese monster na si Naoya Inoue, na kung saan tatalunan daw niya ito sa 12 rounds ng laban, at plano niyang i-outbox sa laban si Naoya "The Monster" Inoue. Ito ang pangunahing target ni Marlon Tapalis sa darating niyang laban kay Naoya "The Monster" Inoue.